build House house on the round foundation. Build your house on the right foundation. Nandun pa rin ako sa series ng Heart for Ministry. Diba tayo ay ministry, di ba? Ibig sabihin ng ministry ay service. Bakit tayo ay nandito sa church? Because we are serving the Lord. Sinong pinag-lilingkuran natin? Jesus, di ba? Hindi tayo nagsisilingkod sa ibang mga tao, kundi naglilingkod tayo sa buhay ng Diyos. Amen. Ang kailangan na-develop natin yung heart for ministry. Paano natin ma-develop yung heart for ministry? Dapat yung bahay mo daw ay nakatayo sa tamang pundasyon. Kung saan tayo mga kapatid, ang pundasyon natin mali. Ano kaya yung tinutukoy ni Jesus sa pundasyon nito? Basahin natin yung scripture. Gumagawa ng kautihan. Bakit natin yung katawa? Si Jesus dito ay nagsasalita sa dalawang uri ng tao, di ba? Dalawang uri ng puso. Yung mabuting puso daw, lumalabas ay yung masamang puso. Ang lumalabas ay kaya ka-opposite yun. Ano? Kung ikaw, maganda ang heart mo, ay maganda ang lalabas. Kung marami ang heart mo, tama kang lalabas. Isa sa mga struggle ko sa buhay, nung ako'y nandito sa Israel, ay yung God ko sa Arab. May God ako sa Arab. Kaya siya na kayo kung may boyfriend kayo ng Arab, no? Pagdating ko dito, ng height ng Second Intifada, 2001. Galing ako dyan, nakita galing ko ng work sa University. Hebrew University, dyan sa Aratsapin. Mount Scopus, di ba? Galing ko ganyan. Mga 2002, nagbabato ng Arab yung aming ba? Di ba lang pa? Talagang pinagbabato ng mga Arab ng bato. Asan na driver? Dali siya. Isang yung driver, daka! Paano mo ba kami dito pag nabutay sa ito? Pero di kami. Na-shock ako doon. At that time on, meron akong God sa Arab. Parang hindi ko maalis na itong mga Arab na ito, masamang mga tao, parang nagkaroon ako ng what they call this prejudice. Alam niyo ba yung prejudice? The prejudice is prejudgment. Yung parang nahatulan mo na lahat sila. Kung saan, tawag natin sa bagong pananalita sa English ay profiling. Kaya tingin ko lahat ng Arab ay terorista. Ano ba yung Muslim? Kahit hindi naman. May mga Arab na mga mababait. Sa totoo lang, may Arab na mga mababait. May Arab na, Khadir, si Rami. May mga Arab na tulad ni Rami, maka-Israel kaysa maka-Arab. Yung bang, ang puso talaga nila nasa Israel. Kaya lang, meron na akong prejudgment. O yung tinatawag yung prejudice. Sa loob ko ngayon, sabi ko, ang hirap ng kalagayan ng isang pastor. Dahil kay mga aral ng salita ng Diyos, tapos meron pang galit sa Arab. Anong nililipat ko sa tao? Galit sa Arab, yun kung parang sa loob ko. Ngayon na exacerbate na mas lalong lumalapan nung nakita ko yung mga ginagawa ng mga Arab, mga terorista. Noong panahon ng 2001, 2002, ano yung pagdating namin ni Pastor Gulo, sumasama ko yung mga Palestinian. Alam ko ako pa, paano yung ano nila yung may mga belts sila na suicide bomb. Papasabog sa'yo. Tingin mo yung mga autobus, UP, kapatid. Parang uling. Yung nagpasabog, di mo na makita. Dahil wasak-wasak siya. Tsaka, tapos mas lalo na nung nagkaroon ng Hamas, di ba? Parang sa lugod ko, talagang parang yung prejudice ko, parang parang tignan mo. Dahil nila, parang
na-verify at na-confirm, validate yung aking theory na lahat ng mga Arab ay terorista. That's a truth or a lie? It's a lie. Hindi na ha? Meron kaming kaibigang jogger ang pangalan. Sa Bethlehem na pinapakain kami ni Pastora Melody pag pinapasyalan namin siya. Yung mga Arab na kaibigan ko, may mga Arab na mababait, may mga Arab na nag-work sa sundalo, sa IDF. Alam niyo ba yun? May mga Arab na nagtatrabaho sa Ashmoni Matan, sa intelligence officer. Hindi lahat sa nila eh. Kaya lang yung sa utak ko, meron yung na-develop na hatred against Arabs. Ngayon, ito ang problema. Pag mali yung puso mo, mali yung lalabas sa bibig mo. Yes. Pero mali ang puso ko against the Arabs. Kahit na tama yung lumalabas sa bibig ko dahil mali yung heart, yung na-transfer ko ay mali pa din. Alam ba yan? Kaya napakahalaga mga kapatid, kung tayo mga tayo mag-share o karoon tayo ay gagamitin ng Lord, dapat maayos yung heart natin. Yung heart. Amen. Kahit na mali-mali na yung preparation, basta yung heart mo malapit sa Diyos, ikaw ang nakakamali. Dahil kung minsan tama yung puso, tama yung utak, tama yung salita, pero yung heart mali. October 7, talaga niya, anong gusto kong mangyari sa Hamas? Patayin ng Diyos lahat sila. At ang tingin ko sa mga Hamas, ay hindi sila nilikha ng Diyos. Hindi sila ginawa sa wangis ng Diyos. True or false? False. May tao bang hindi ginawa sa wangis ng Diyos? Inasmuch as masakit sa akin na sabihin na member ko yun. Inasmuch na masakit ka sa akin na mahal ng Diyos ang Hamas, ang katotohanan ay mahal ng Diyos ang Hamas. Amen. Masakit yung tanggapin, no? Gusto ko, sana ko na lang ang Diyos at huwag mahalin ang Hamas. Pastor, bakit? Meron ako si Diyos na tayo na sa ilalim, no? Lahat ng babae daw sabi ng Diyos sa Bible, lahat ng babae na buntis at patay na. Wala nang natira sa mga babaeng hostages sa ilalim ng tunnels ng Gaza. Kaya pagka titignan mo yung site ko, meron akong anger. Meron akong, parang sa isip ko, sa puso ko, katulad ng narrative ng mga Hudyo, sila ay mga animal. Animals ba sila? No. Yes. Human beings. Tao sila, katulad ko. Siguro hindi ko maintindihan yung pinagdadaanan nila. I don't agree with what they do. Of course not. Pero pag ang heart ko ay mali sa iba, sigurado mali din ang heart ko patungo sa iba. Ano ba yan, mga kapatid? Kasi unless makita mo yung sarili mo as is, don't get me wrong. I love Israel more than you. I'm going to die here. I'm going to be buried. Diyan sasabihin, Pastor, magiging makahamas ka rin. No. I love the Jewish people. Pagdating ko dito, may hope pa ako. Ngayon, wala na. Ganyan ko kamahal ang mga Hudyo, mga kapatid. I came here by myself. Nagkaroon ako ng Pastor Melody, Emmanuel, at Joseph. I'm going to die for the Jewish people. Sabi ko sa kuya ko, pag ako'y namatay, hindi mo na ako makikita dito ako ililibing sa elevator. I'm going to be buried. Sabi ko kay Pastor Mel, hindi ka pusunod sa ko, dito nga ako ililibing eh. Paano ko magpupur? I want to live here and die here and be buried. Kaya don't get me wrong na ako'y makahamas. I'm not for others. Pero hindi ko lang sabihin, pag mali yung heart mo, mali din yung relationship mo sa Diyos. Pag merong hatred, merong anger,
meron kang lahat ng mga issues sa buhay mo, you need to bring it to the Lord. Amen. At sabi ni Jesus, kung malinis ang puso mo, malinis ang lalabas sa bibig mo. Eh, itong mga Pharisees na kapatid, itong mga lying guides, sa tato, itong mga Pharisees, ang galing-galing nila magsalita, pero ang puso nila bulok. Pwede ba naman mangyari yun? Yes. I can say nice things, I can say a lot of good things, pero my heart is rotten. Ano tawag natin doon? Hypocritos, di ba? Hypocritos. Sa Greek ay hypocritos. Ibig sabihin ng hypocritos ay maskara. Pwede ka pa lang maging gano'n, ano? When your heart is not right with God, you can say all the right things, but your heart's still wrong. Ang problema lang mga kapatid, God sees the heart. He doesn't look at what you say. He looks at what's happening on your heart. Kaya sabi ni Jesus, tignan mo, ang yung mga mabubuting puso, mabuti ang lumalabas. Yung mga masasamang puso, ano lumalabas? Masama. Kaya kung minsan maganda pa nga yung yung mga masasamang puso na nagmumura. Alam mo na eh. Bakit dalam ko si Duterte? Puro mura ang puso niya, kaya pag nagsalita, mura. Alam mo na. Pero may mga diplomatic na parang mga pwede na mura, pero puso nila, dahil mabaho. Na ayaw kang magkaroon doon sa church, mga kapatid. Dapat yung heart mo ang unang nilalapit mo sa Diyos. Pag lalapit ka sa Diyos, huwag ka muna yung puro sa Diyos. Sabihin mo lang, sabihin mo muna ang puso ko. Ano ang bahagi ng puso ko na hindi pa maayos? Kasi kung isang galing-galing mo mag-pray, pero yung heart mo mali. Amen. Anger, my unforgiveness, my hatred, my pains, my wounds. Now, kasi bakit ko sinasabi yan? Dahil ako yun. I'm preaching to myself. Amen. Kung meron may galit sa akin, I am number one. Kaya ang hirap ko noong makisama sa mga driver natin na alam. Eh, wala tayong makukhang murang driver, kundi mga Arab driver, no? Ang hirap ko noong makipag-usap sa kanya, kahit kay si Rami mga kapatid ay Muslim na kumakain sa Ramadan. At ang utak ay Hudyo. So, Ara, hindi siya Hudyo. Pero niya business, kung pakayaman, hindi siya pumunta sa mosque, no? Ang para sa kanya, ang importante sa kanya, para Hudyo, no? Magkamkam ng maraming salapi at kayaman, diba? Paaralin kanyang mga anak at papapuntahin sa magandang university para magkaroon ng magandang future. Dahil sabi ni Jesus dito, may dalawang tao na nagtayo ng bahay. Sabi niya, yung isa, sabi niya, Panginoon siya ng Panginoon, ngunit hindi niya sinusunod. Pag sinabi natin utos dito mga kapatid, ang utos na sinasabi niya ay doesn't refer only sa Torah o yung Old Testament. Ang tinutukoy ng Diyos ay yung letter of the heart. Sabihin niyo nga, letter of the heart. Letter of the heart. Diba, ang sabi ng Biblia sa Lumang Tipan, huwag kang mamalunya. Diba? Ang letter of the heart, the spirit of the heart, yun yung letter of the law. Yung spirit of the heart, ay sabi ni Jesus, yung tumingin ka daw ng malaswa sa isang babae, ito kasalanan. Yes. Naintindihan niyo ba? Ito ba? Ang sabi ng letter of the law, huwag kang papatay. Pag napatay mo, magkasala ka. Ang sabi ni Jesus Christ, yung spirit of the law, yung spirit of the heart, ay, pag nagalit kasi di ba? Ay, makapatay ka na. Yes. It's equal. Naintindihan niyo ba? Amen. O medyo malayo. Malabo. Maliwanag ba? Amen.
Ang sabi ng Old Testament, dapat gawin mo muna, tapos pag nagawa mo, ikay nagkasala. Ang sabi ni Jesus, kahit nasa utak mo pa lang, hindi mo pag ginagawa, kasala. Ito, dapat yung una sa letter of the law, sabi niya, huwag mong susumpay ng kapwa-tao mo. Dito sabi niya, sabihin mo lang sa kapatid mo na, ulul ka. Yeah. Ganda, sana. Yung doon sa isa, dapat susumpay mo pa. Sumpay ka ng langit, ng lupa. Yun yung curse, di ba? Yun yung sabi ng Old Testament. Sabi ni Jesus, yung sasabihin mo lang na, nagkasala ka na! Yes. Maliwanag ba, mga kapatid? O malabo? Maliwanag. Sabihin mo ng tao nagsasabi na, Panginoon, Panginoon, But yung konti na. pero hindi sinusunod ang aking utos. Ito, I'd like to submit this to you. Sabi ng Panginoon, pero yung pagsuserve niya sa Diyos ay lip service. Sabihin niyo nga lip service. Lip service. Ang ibig sabihin ng lip service ay naglilingkod ka sa pamamagitan ng iyong bibig. Na-pray na wala naman dito, no? I pray na pagka praise and worship, talagang buong puso talaga na umaawit ka sa Lord. Kaya kung minsan, kahit kanina medyo sakit ako ulit kung nakaupo ko, tinitignan ko yung mga church. Sa praise the Lord, umaawit talaga. Pag may nakikita ko magsisipon, maling-maling ko batuhin ng sapatos ko. Hallelujah. Dahil gusto ko na yung dapat, pag umawit ko sa Lord, bigay mo yung full na. Amen. Huwag mo dapat, yung i-interrupt yung kahit ano sa sarili mo. Dapat focus the Lord. Amen ba? Kailangan mo, pero open ang phone, mag-praise and Huwag worship. ka mag-cellphone. Focus sa Lord. Ito ang sabi ni Jesus pa, 7. 1, 2, 3, go! Ipapakita ko sa inyo kung paano ang kapareho. Parang parable, di ba? Parang ikinukumpare niya kung sino daw yung mga tao nito. Anong katulad nila. Una, sila ay lahat ng nagsisilapit. Dahil niya, nagsisilapit. Dapat lumapit sa kanino? Kay Jesus. Tapos, nakikinig. Nakikinig ba kayo ngayon? Amen. Nakikinig. At tapos, diba? Tatlong step. Una ay lalapit. Tandaan niyo, pag kilalapit sa Lord, ang unang check mo bago ka magsalita ay heart. Lord, salaksinin niyo ang puso ko. Meron bang mali? Meron bang hindi tama? Meron bang anger? Meron bang pain? Meron bang disappointment? Dapat ilapit mo muna ang puso mo sa Diyos. Baka ka mag-start ng na prayer, no? Iyan mo muna, Lord. Sa inyo ako. Patawarin niyo ako, Lord. Dami kong nagsalita, ang dami kong nagawa. Amen ba, mga kapatid? Sa buong mag-araw nito, nag-isip ako ng mali, lahat na, sabihin mo sa Lord. Kasi bakit kailangan gawin yun? Yung confession of sins is a sign of humility. Amen. Pag inaamin mo sa Diyos na kayo nagkasala, wala kang pagmamayabang sa sarili. Pag sinabi mo, Lord, sa totoo lang, kung kasalanan mo ako, hindi ako karapat-dapat sa inyong biyaya. Dami ko ang mali-mali sa buhay ko, kanina, kahapon.
Kaya mahalaga kung minsan yung pinasabi natin self-introspection or yung self-examination. Yung, tignan mo muna sa sarili mo kung palapit sa Diyos. Kasi, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na marami ng baggage. Amen ba? Amen. Dapat ayusin mo muna. Huwag kang salita ng salita, Lord. Tignan niyo muna yung heart. Kaya maganda prayer every day, mga kapatid. Prayer need to be, search me, O God, and know my heart. Amen. Try me and know my thoughts. Subukin niyo ko, Lord. Siyasapin niyo ko, Lord. Siyasapin. Dahil pag hindi mo na-realize kung gaano kaparami at kamakasalanan, hindi mo ma-appreciate yung grace ng Lord kay Jesus. Amen. Ma-appreciate mo lang, kapatid, yung biyaya ng Diyos kung nakita mo na ikaw ang makasalanan. Hindi yung Hamas ang makasalanan. Oo, makasalanan sila. Pero ikaw, hindi mo nakikita. Pag hindi mo nakikita, ang tawag sa'yo ay blind guides. Bulag na taga-akay. Inaakay mo yung iba ng bulag. Bulag ka din! Dapat ikaw'y nakakakita. Napakadaling sabihin, pero mahirap ko sa gawa. Kailangan talaga ng wisdom ng Lord. Kailangan ng malalim na introspection. Malalim talaga na pagsisiyasat sa iyong sarili. At minsan, take time. Lord, pakilala niyo mga ako kung sino ako. Una ay nagsisilapit. Pangalawa ay Nakikinig. pag lumapit ka sa Diyos, nilulog mo yung puso, dapat ikaw ay nakikinig. Dapat nakikinig. Hindi ka dapat yung sarili mo pinapakinggan mo. Diyan tayo mga kapatid, alam na natin yung gusto natin pakinggan at ayaw na natin mapakinggan yung turo ng Bible. Tawag mo si April na dalaga na talaga. Ang ibig din sa mga sabihin mga kapatid, kung tayo ay lumalapit sa Diyos, kailangan kang marunong makinig. Amen. At ibang klase ang pakikinig. Una, ang pakikinig ay sa Biblia. Dapat nagbabas ka ng Biblia. Yun ang gusto kong i-emphasize natin palagi sa mga small groups natin. Gusto tayo ng Biblia, mga kapatid. Minsan, hindi mo palapos yung Ephesians mo, yung divine healing. Hallelujah. Ba't ka nagbabasa lang ako ng Bible? Bakit hindi mo mabasa yung John? Hindi mo mabasa yung Ephesians? Hindi mo mabasa yung divine healing? Pag-graduate ka na, hindi para sa iyo yun, ano? Sabi ko nga sa mga estudyante ng WRSL, mas mahirap ang John, Ephesians at Evangeline. Mas magkano naging mas mahirap ang John, Ephesians at Evangeline? Sabi ni Pastor Mel, madali lang yan yung WSL, tatlong exam lang, prelim, term, final. Ang bigat. Ang final. Ang John, 19 lessons. Ang Ephesians, 7 lessons. Ang Divine Healing, 12 lessons. Sino mas mabigat? John, Ephesians, at Divine. Kaya yung mga taong tamad, hanggang ngayon, di pa sa nakasagutan. Sagot na tayo. Amen. Kasi kailangan mo talaga uupuan yun. Amen. Dahil hindi yung dadating na kaya ko yung magsagot ni Leslie Pastor. Sayang hindi siya naman. Mag-search lang ako sa Google, igugulo lang. Magugugol mo lahat eh. Nakikita mo lahat ng sagot, diba? Yan ang technique namin ni Ate Madeline eh, diba? Igugulo pa rin palagi, no? Pero kapatid, ang John, i-google mo, at nandun yung sagot, no? Yun din! Hallelujah. Pag binuksan mo yung John at binuksan mo yung Google, yun din!
time, ang ginamit mo, intindihin niyo ba? Kaya para sa akin, medyo mahirap-hirap kaya sabi ko yung mga nag-graduate ng WISN na hindi pa tapos gusto kong pawin yung certificate. Dahil yung very basic kaya, ang John, patience at divine healing, hindi mo masagot. Okay, hindi mo karapat dapat mag-pwede yung WISN. I'm sorry. Ito. Ano sabi ni Jesus? Nagsisilapin, nakikinig, at Gumaga. napakalaga ng tatlong bagay na yan. Una ay Nagsisilapi. nagsisilapin. Anong dapat dilapin? Ang puso. Pag lumapit ka sa Diyos, ang unang lapit mo ay Prayer heart. heart. Dahil napakarami ng nagsabi, yung palang may block. Kasi bakit may block? Dahil sabi ni Isaiah, your sins have separated you from me. Ay, yung mga kasalanan mo, hindi ka tuloy makapasok sa Holy of Holies dahil sa iyong kasalanan. Gawin niyo muna. Pangalawa ay wala sa Word of God. Pangalawa, dapat makinig ng mga preaching. Preaching, hindi lang preaching ni Pastor Alan, preaching ni Pastor Leo, Pastor Melody. Dami mga galing na yung preachers, no? Sa pakinig. Tapos huwag ka na makinig. Dapat ay Magsulat. oh, notes ka din, no? Ay, ang ganda to. Sulat mo. Sulat mo. Tapos pangatlo ay gumagawa. I-apply application. Pag ginagawa mo lang yung tatlong ito, para talagang nagtayo sa tama. Wala sa verse mission. Ayun natin sa slide 1 to 3 go. Tulad ng isang taong nagtayo ng kanyang bahay, patitindig sa lupang walang pundasyon. Kaya kasi nito manalo sa kanyang umaga na bumagsak, malaki ang naging silang bahay. Pag tama ang foundation mo, tama ang pinapakinggan mo, hindi yung mga bulang propeta. Kasi paano ko ba malalaman kung bulaan yung isa? Bulaan pag ka makukulong, no? Dapat tayo tama yung ginagawa, no? Pero dapat ikaw ay nakikinig ka ng tama. Tama yung pinapakinggan mo, tama yung doktrina. Sino ang Son of God? Jesus. Sino ang may-ari ng salibutan? Jesus. Di tao! No? Idol mo yung tao, nakulong na yung idol mo. Sabi niya, pag nagtuloy ka sa tamang pundasyon, of course, Jesus Christ ang iyong Panginoon sa pagpagtaas. Tapos puro ng mga apostol, wala kang tayo para expound yun. Kapag nagtayo ka doon, baka daw nagtayo ng bahay sa may batuhan. Pero pag ang pinagtayuan mo ay yung turo ng tao, ang idol mo ay tao, baka nagtayo sa That's great. Father, we thank you tonight. Amen. We pray na bigyan mo kami ng wisdom kung paano tayo sa tamang pundasyon. We pray, Father, na bigyan mo kami ng godly leaders na may wisdom, Yes, may Lord. spiritual understanding, Amen. kung may guide kami sa tamang daan. Amen. Lord, tonight as we close this, and as we confess the 3-minute gospel, speak to us. In Jesus' name. You know, God's people will say, Amen.